Ipinamahagi ngayong araw ng tanggapan ni Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura ang tseke na nagkakahalaga ng 80,000 pesos sa mga science and mathematics students sa ilalim ng Mujahideen Assistance for Science and Technology Education Program ng Ministry of Science and Technology BARMM. Ang Partners in Peace and Progress story sa report. 31 college students na kumukuha ng mga kursong nakatuon sa Science and Mathematics ang nakatanggap ng tig 80,000 pesos na educational assistance mula sa tanggapan ni Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura. Ito ay sa ilalim ng Mujahideen Assistance for Science and Technology Education Program ng Ministry of Science and Technology BARMM sa pamumuno ni Minister MP Bayling Mantawil. Ang naturang programa ay pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2025 ng mambabatas. Sa mensaheng ibinahagi ni Deputy Speaker Mastura, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga magulang sa paghubog ng mga kabataan. Paalala naman ng mambabatas sa mga mag-aaral na gamitin sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral ang tulong na kanilang natanggap. Ang mensahe ko sa mga mag-aaral, bigyan nila halaga yung assistance, hindi lahat po nakaka-receive nito. While binibigyan natin particular attention yung ating constituents, yung dito sa ating eskwelahan sa Sultan Kudarat Islamic Academy as the college na nagsiserve dito sa Sultan Kudarat, ay yung opportunities na ito hindi para sa lahat because of the limited funds. So, ang hinihingi ko sa ating mga estudyante ay magtapos sila. I-value nila yung mga assistance na ito. Huwag nilang gastusin yung pera sa hindi tamang paraan. Dapat doon sa pangangailangan nila sa eskwela, sa pag-aaral nila. But of course, tao lang din po ang mga estudyante. May mga pangangailangan. Unang-una, yung financial needs nila. No? Ang assistance nito, hindi lang po doon sa pag-aaral nila, kundi yung financial needs nila. It's their choice kung saan nila gagamitin. But mas maigi na gamitin nila sa kanilang pag-aaral. Meaning, yung pang-araw-araw nila na pamasahe, araw-araw nila na pagkain, kung may mga books sila na kailangang bilhin, yung mga ganun po. At ultimately, it's a decision for them and their parents. Kasi habang nandito sila sa eskwelahan, they are still staying with their parents. No? Ang parents pa rin nila ang nag-aalaga sa kanila, ang nagpo-provide sa kanila habang nag-aaral sila at bago sila matapos ng eskwela. By that time, hopefully, they will graduate, find jobs. Sila naman po ang tutulong sa kanilang mga magulang at kanilang mga kapatid. No? Lubos naman ang pasasalamat ng mga magulang at mag-aaral sa tulong na kanilang natanggap. Maraming salamat po sa binigay ninyong biyaya sa mga bata at malaking naitulong na ninyo sa amin ng mga magulang na para lang sila makalaho yung pag-aaral nila ng maayos. Lalong-lalo na yan sa po kasi parang broken family na yan sila. Kami lang po ang nag-aruga sa kanya. Maraming salamat. Jen Garcia, iMinds, Philippines.